Amen. Magandang gabi po. Hagpesak sa maya. Walang sasakyan. Makibukas po tayo sa libro ng 1 Timothy. 1 Timothy chapter 5. Chapter 6 pala. Chapter 6 verse 17 to 19. Sabi po dito, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. So mga kapatid, no, ang mga paalala po dito ni Pablo ay ibinigay po niya kay Timoteo upang ibigay sa iglesia. So tayo po ay binabasa po natin ito upang maging paalala din po sa atin, no? So sabi nga ni Pablo dito kay Timothy na sabihin mo, no, sa mga mayayaman na huwag silang maging mayabang kung marami na silang pera, because yung naibibigay ng wealth, ng kayamanan ay hindi po sigurado, no? Hindi po siya, sabi dito, it is uncertain. Hindi siya sigurado, hindi mo pwedeng panghawakan ang pag-asa na nanggagaling sa mga kayamanan, no? Kasi kagaya halimbawa ang ating pinag-aaralan sa Bible study kay Job na mayaman si Job tapos bigla na lang nawala yung kayamanan. So sa mga bagay na nasa mundong ito, sabi nga na ito po ay masusunog, ito po ay matutunaw, at hindi po natin ito pwedeng panghawakan. At sabi dito, yung Lord ang nagbibigay, no? Sabi din, God, but to put their hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. So yung tunay po na satisfaction ay nanggagaling lamang po sa Panginoon. At sabi niya, dun sa mga mayaman, they have to give, no? Maging rich sila, hindi lang dun sa pagiging arrogante, kundi dun sa pagbibigay, sa pagbabahagi, pag-share ng kanilang mga kayamanan na mayroon sila. Kasi sabi dito, in this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. So kung ang kayamanan po ay hindi masama, no? Ang pagkakaroon ng maraming kayamanan ay hindi masama. It is a blessing that comes from the Lord. Pero pinapaalalahanan tayo na hindi po natin yun pwedeng asahan. Pwede pong mangyari ang maraming bagay kahit mayaman po tayo, no? Hindi po tayo pwedeng sabihin na magiging invincible tayo kasi mayaman tayo. Pero maganda na kung mayroon po tayong resources, ito po ay gamitin natin sa mga bagay na nais ng God. Ito po ang sinasabi ng Bible, sinasabi din dito ni Pablo na ilagay ang kayamanan sa treasures, sa storehouse ng heaven. So hindi po tayo makakapagbigay sa langit kagad, hindi po natin masisend ang kayamanan natin sa kalangitan, pero tayo po ay magkakaroon po ng pagkakataon sa pamamagitan ng paggawa ng mga kalooban ng Diyos dito sa lupa. At sabi dito, ito yung firm foundation. Ito yung may pag-asa. Ito yung magkakaroon ng kabuluhan yung pera mo kung doon mo i-invest. So hindi man po tayo dito mayaman. Sino po yung mayaman na dito? So kung mayaman na po kayo, or kahit po ano po yung ating pong resources na mayroon tayo, kung ano po yung mayroon tayo, we can really use that to glorify God. No, pwede natin itong gamitin para mapapurihan ang Panginoon at doon tayo magkakaroon ng kasiguraduhan sa kayamanan na pinagkaloob ng Lord.
So whenever you use it for the glory of God, God is glorified at aani ka, no, ng mga eternal na blessing or eternal reward. At yun ang sigurado. At yun yung pwede nating panghawakan, sabi dito ni Pablo. Ito po ang pwede nating panghawakan. At yun daw, sabi niya, sabi niya, to take hold of the life that is truly life. So yun yung tunay na kayamanan, yung buhay na mayroon po, no, sa pamamagitan po ng yung ating pong eternal life. So, didiretsuhin ko na po. Let's pray po mga kapatid. Panginoon, maraming salamat dahil tinuruan niyo po kaming magbigay at maraming salamat po dahil tunay nga po, Diyos, kayo po yung nagbibigay sa amin ng resources. Help us, O Lord God, to truly, O Lord God, obey your word na sa pamamagitan po ng mga pinagkakatiwala niyo po sa aming mga resources, even mga kalakasan po namin, oras namin, O Diyos, ay patuloy na kayo po, Panginoon, ng tunay na maluwalhati, O Lord God, sa mga buhay namin. Magamit namin ito upang maitaas ang iyong pangalan dahil kayo po ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.